Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Unang-una kasi, nagiging career nila dahil ang pamilya nila maaaring matagal ng, pulitiko tapos, kumbaga quote unquote minana na lang nila yung, puwesto nila at tapos, tila nasarapan din sila 'no, sa tinatawag nilang public service at, naging dekada na rin 'no, ang, pag-stay nila sa pulitika 'no. Um, Alam mo sa paniniwala ko, hindi ka naman magtatagal ng dekada, 3 dekada, 4 na dekada, kung ang nakukuha mo lang ay suweldo. Ibig sabihin, ano, well of course puwedeng sabihin na power 'no, talaga namang wala naman yatang taong ayaw ng power. Pero, ano yung nagagawa ng power na yun? Tingin ko yun yung mas, ano sa kanila, 'no, naglu-lure sa kanila dun sa tinatawag natin nga na nagiging career na nila yung pulitika. Pero kung suweldo lang, hindi ako maniniwalang magse-stay ka ng matagal. Kulang na kulang 'no, bagamat in recent years tumaas na yung suweldo 'no ng mga government employees at pinag-uusapan natin, legislators, nasa ano yun 'no, nasa mataas na tinatawag na bandwidth 'no, na salary grade 'no, mataas na salary grade ang mga nasa, lehislatura. Hindi, pero kung ang, nakagawian nilang lifestyle ay ano, ay, marangya, hindi kakasya. Pero kasi aside from salary, may mga allowances naman sila para, kasi nagho-hold sila ng office. So, may mga allowances sila for travel, for, communication, at siyempre may mga pinapasuweldo rin silang mga staff. So, um, yun yung nag-aano sa kanila 'no, yun yung, mga karagdagang benepisyo pa ng ano nila 'no, ng, pagkakaroon ng posisyon. Bukod pa rito, siyempre kung, head ka ng isang committee, mas marami kang taong, makukuha, may dagdag pang mga, benepisyo, bukod sa suweldo. Kasi parang yung allowances na yun, parang ang intindi dun meron kang gagawing, ipe-perform na tasks in the interest of the service. Halimbawa, may meetings ka, so may panggastos ka kumbaga. Unang-una kasi napakadaling nilang manalo. Dahil nga dun sa kultura na, ano 'no, na, minsan nagiging popularity contest lalo na 'pag, nationwide na halimbawa yung mga senators, binoboto nationwide, talagang malaking bahagi yung popularity contest. Tapos kapag ano naman, kapag, sa kongreso naman o sa LGU, well kung, ang pamilya mo na yung naghahari diyan for how many years, talagang medyo may edge ka na dun kaysa dun sa mga hindi kilala, 'no. Nagtatagal sila dahil kapag nakaupo naman dahil madaling manalo, pagkatapos nilang manalo, dahil nga minsan yung ibang pulitiko na dapat mag-check sa kanila, kamag-anak din nila, so hindi sila narerendahan kung sumosobra na yung ginagawa nila, kung meron silang may ginagawang hindi maganda, kung hindi sila nagpe-perform, wala namang nagmo-monitor sa kanila. So, parang masarap ang buhay. Ang career ng mga civil servants, yun ang dapat na permanent para kahit magpalit-palit yung administrasyon, merong taga-timon, kumbaga, no? Merong mga foot soldiers para taga-timon ng pang-araw-araw na pamamahala ng bansa para ang mga serbisyo ay hindi maaantala, hindi magkakaroon ng problema. Ang, politicians naman ay andiyan para, kumbaga mag-lead at, pakinggan yung boses ng kanilang mga, constituents kasi sinatawag silang representante 'no. Pakinggan yung boses ng mga ideally 'no, at dalhin ito sa pamamahala para 'di ba kasi nagbabago ang panahon, nagbabago ang mga tao, tapos may mga group of people na sinasabing marginalized na hindi masyadong naririnig ang boses, dapat yun ang dinadala sana nila 'no.
So kaya sana hiwalay. Ngunit hindi rin namang totoo na talagang hiwalay na hiwalay sila. Kasi halimbawa, sa pagpili yung 'pag namimili ng, halimbawa cabinet secretaries, namimili ng mga ambassadors halimbawa, kasama din dun 'no, kasama din dun yung politics dahil, siyempre merong appointive powers halimbawa yung, mga ibang tao sa pamahalaan kaya sila yung kaya hindi mo maaalis na talagang purely, kahit na sabihin nating may mga exam para ka maging permanent na civil servant, hindi mo maaalis yung politika dun sa ano 'no, sa, pamamahala nila. May mga nagsulat na niyan ano, na tine-trace nila bakit nga ba ganito ang, bureaukrasya natin, ang ano kasi nung unang panahon, nung panahon ng mga Kastila, parang ang sinasabi nila puwedeng bilhin yung public office. Halimbawa gusto mong maging ministro o kaya magkaroon ng opisina sa pamahalaan, puwedeng bilhin yon. So, parang ang sinasabi nila isa yun sa mga bagay at parte na ng historya natin na nakagawian na. So, ibig sabihin parang, hindi masyadong, matatag yung meritocracy, kumbaga. Ngunit alam mo ba na marami pa rin 'no, marami pa rin ang empleyado ng gobyerno 'no, lalo na yung mga career executive service officers, halimbawa sa foreign affairs, yung mga, FSO, yung mga ano talaga, mga the best and the brightest. Kaya lang kadalasan yung mga ito, siyempre yung iba nafu-frustrate din dahil hindi sila nagiging eventually secretary, 'di ba? Kasi siyempre ang secretary yung pa ring may trust and confidence dun sa president, ika nga. Yun, pero marami pa rin namang magagaling 'no. Pero sa atin may term limits, pero yun nga nasi-circumvent. Ang downside lang 'no, dun sa at least sa atin na nakikita ko kung matagal na ka ng career, nawawala na yung ano mo, yung ano mo to innovate. Kasi alam mong Hmm, mananalo at mananalo ka, madali kang manalo, ta's hindi naman mino-monitor kung may masama kang o, ginagawa o kaya wala kang performance na matatawag. Ang nangyayari kung ano't ano na lang yung nakagawian, yun na, hindi na nag-i-innovate. Kaya tuloy 'pag nagkakaroon tayo ng mga politiko na medyo, maganda yung mga initiatives, bago at na tila merong idealism, tuwang-tuwa tayo pero dapat normal lang yun. Siyempre iisipin mo na magsususpecha ka sa mga pronouncements niya, sa mga panukalang batas na inihahain niya, kasi lagi mong iisipin, kung saan ito makakatulong sa mga businesses niya 'no. Talaga bang para sa interes ito ng publiko o para sa mga businesses niya, hindi mo maaalis yun, hindi mo maaalis yun, 'di ba? Sa Amerika yan ang inaano kay Trump, 'di ba? Yan na yan ang, inihahain kay Trump lagi. So, hindi mo maalis kahit sabihin mo pang magda-divest or whatever. Yeah, hindi hindi maaalis. Yun ang hindi hindi maganda. Ngunit hindi yung ibang mga, ano naman ang nakikita kong trend, yung mga hindi tumatakbo na mga businessmen, ang ginagawa nila meron silang quote unquote "tao." Ito yung ano nila, go-to person 'pag meron silang, kailangang i-lobby na panukala 'no. bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.